Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig at taga-subaybay? Muli, isang panibagong kwento ng pag-ibig, pagsubok at pagbangon ang aming inihahandog sa inyo. Sabi nila, ang tahanan daw ay kanlungan. Pero paano kung ang mismong tahanan na inaakala mong sayo ay siya palang kulungang dahan-dahang pumapatay sa iyong pagkatao? Ito ang kwento ni Liab. Ang sahig ng Hacienda de Sombras ay parang isang malawak na salamin. Kitang-kita ni Liab ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng nakaluhod, hawak ang basahan, at may pagod sa mga mata. 3 taon. 3 taon na niyang ginagawa ito. Hindi dahil utos ng asawa niyang silakan, kundi dahil ito ang tanging paraan para maramdaman niyang may silbi siya sa mansyon na ito. Kintab na parang salamin, bulong niya sa sarili, kasabay ng isang munting ngiti. Tapos na. Ngunit ang munting tagumpay na yon ay agad binura ng isang biglang pagbagsak. Isang mamasa-masang pamunas sa mukha, puno ng putik mula sa hardin, ang bumagsak sa mismong gitna ng malinis na sahig. Mukhang may nakalimutan kang linisin. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang itinaas ni Liab ang kanyang tingin. Nakatayo sa harapan niya si Dayang Sandigan, ang kanyang biyenan. Suot ang isang eleganteng bestida kahit nasa loob lang ng bahay. Ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. Hindi umimik si Liab. Alam na niya ang gagawin. Kinuha niya ang maruming basahan at nagsimulang punasan muli ang bahaging yon. Nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Ganyan. Diyan ka naman magaling. Hindi ba? Ang maglinis ng dumi ng iba. Patuloy ni Dayang. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Isang palamuti na walang ibang silbi. Ni hindi mo magawang bigyan ng apo ang pamilyang ito. Napatigil ang kamay ni Liab. Ang mga salitang yon ay tumusok ng malalim. Hoy Liab! Isang boses pa ang narinig niya, mas mayabang at nakakainis. Si Bughaw, ang nakababatang kapatid ni Lakan, ay pababang hagdan habang nagkakamot ng tiyan. Huwag mong pakinggan si Mama. Hindi ka naman palamuti. Kasi kahit ang palamuti, may halaga. Ikaw? Wala. Tumawa si Bughaw sa sarili niyang biro. Naglakad ito at walang pakundangang tinapakan ng basang sahig, nag-iiwan ng mga bakas ng sapatos. Nanatiling nakayuko si Liab. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ang buhay niya. Araw-araw na pagtitiis. Araw-araw na paalala na hindi siya karapat-dapat para sa apelidong Sandigan. Ang mga mata niya ay napadako sa isang antigong florera na nakapatong sa isang mesita sa gilid. Gawa ito sa pinong porselana at may gintong mga detalye. Ito ang paborito ni Dayang. Isang pamana pa raw mula sa mga ninuno nila. Bawat araw, kailangan itong punasan ni Liab ng may labis na pag-iingat. Ang florera, sa isip-isip niya, ay parang ang posisyon niya sa bahay na ito. Maganda sa paningin, ngunit isang maling galaw lang ay maaaring mabasag at mawalan ng halaga. Ang hapunan ng gabing iyon ay tulad ng dati, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Si Dayang ay kumakain na parang reyna, habang si Bughaw ay walang tigil sa pagsa-cellphone. Si Liab ay nasa gitna nila, kumakain ng dahan-dahan, pilit na nilulunok ang pagkaing walang lasa. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos siya sa kusina, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Lakan Mahal Ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo. Lumayo siya ng kaunti at sinagot ang tawag. Ang boses niya ay halos pabulong. Hello, mahal? Liab ko. Sagot ng mainit at puno ng pagmamahal na boses ni Lakan mula sa kabilang linya. Kumusta ang pinakamagandang asawa sa buong mundo? Napangiti si Liab. Ang boses ni Lakan ay musika sa kanyang pandinig. Isang lunas
sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Okay lang ako, mahal. Ikaw, kumusta ang meeting mo? Pagod, pero nawala lahat nang marinig ko ang boses mo. Sabi ni Lakan. Miss na kita. Gusto na kitang yakapin. Napapikit si Liab. Iniisip ang mga yakap na yon. Miss na rin kita. Kailan ka uuwi? Sa lalong madaling panahon, mahal. Pangako, bawi ako sa'yo pag uwi ko. Mahal na mahal kita, Liab. Mahal na mahal din kita. Sagot niya, ang mga salita ay puno ng pananabik at sakit. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Liab ang telepono. Ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala. Hinalikan niya ang screen ng telepono kung saan naroon ang litrato nilang dalawa ni Lakan. Ngunit ang halik ay parang lasang abo. Ang init ng pagmamahal ni Lakan ay panandalian lamang. Pagkatapos nito, ang bumalik ay ang lamig ng katotohanan, ang lamig ng malawak at malungkot na mansyon ng Hacienda de Sombras. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, nakita niya si Dayang na naghihintay sa kanya, nakahalokip-kip at may matigas na ekspresyon sa mukha. Bukas, simula ni Dayang, walang anumang emosyon sa kanyang boses. May darating na mahahalagang bisita, mga kasosyo sa negosyo. Ikaw ang mag-aasikaso ng lahat. Pagkain, dekorasyon, paglilili, lahat. Tumangulang si Liab. Sanay na siya. Gusto ko, perpekto ang lahat. Pagpapatuloy ni Dayang, lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay malamig. Walang puwang sa pagkakamali, Liab. Tandaan mo yan. Isang pagkakamali mo lang at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung bakit ka pa ipinanganak. Ang Hacienda de Sombras ay mas madilim at mas malungkot kapag gabi. Ang tanging ingay na maririnig ay ang bulong ng hangin sa labas at ang sariling paghinga ni Liab. 3:00 na ng madaling araw, ngunit gising pa rin ang kanyang diwa. Pinipilit tapusin ang mga utos ni Dayang. Ang buong sala ay napuno na ng mga palamuti. Ang mahabang mesa ay mayroon ng eleganteng mantel at mga nakahandang kubyertos na kumikinang kahit sa dilim. Siya na lang mag-isa. Ang mga katulong ay pinauwi ng maaga ni Dayang. Isang paraan para lalong pahirapan si Liab. Habang inaayos niya ang mga bulaklak sa gitna ng mesa, naramdaman niya ang pagod na gumagapang sa buong katawan niya. Napaupo siya saglit sa sahig. Ipinikit ang mga mata at hinayaan ang sarili na managinip kahit isang segundo lang. Isang panaginip kung saan kasama niya si Lakan, malayo sa lugar na ito. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinutol ng mga yabag mula sa itaas. Agad na napatayo si Liab, kinakabahan. Si Dayang. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may nag-uudyok sa kanya na huwag magpakita. Nakita niya ang anino ni Dayang na naglalakad sa pasilyo sa itaas. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina. Ngunit sa sobrang tahimik ng mansyon, naririnig ni Liab ang ilang mga salita. Oo, nasa plano ang lahat, sabi ni Dayang sa kausap. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Malapit na siyang sumuko. Sa ginagawa kong ito, siya na mismo ang aayaw. Napakunot ang noo ni Liab. Sino ang tinutukoy niya? Sino ang malapit ng sumuko? Pilit niyang iwinaksi ang ideya na siya ang pinag-uusapan. Baka tungkol sa negosyo lang yon, sabi niya sa sarili. Ang kasunduan sa mga Montenegro ang prioridad. Narinig niyang muli. Hindi tayo maaaring mabigo rito. Montenegro. Pamilyar ang pangalang iyon. Isa sa mga pinakamalaking karibal ng korporasyon ng silangan. Anong kasunduan ang mayroon sila? Hindi na niya narinig ang kasunod dahil pumasok na si Dayang sa silid nito. Naiwan si Liab na nakatayo sa dilim. Ang puso niya ay puno ng pagdududa. Ang pagod niya ay tila napalitan ng isang kakaibang takot. Maya-maya pa,
Isa pang ingay ang kanyang narinig. Si Bughaw, pababa ng hagdan. May kausap din sa telepono. Ang boses nito ay mayabang, kahit pabulong. "Oh bro, malapit na," sabi ni Mama. "Kapag natuloy ang deal, ako na ang bagong VP for Operations. Magpa-party tayo, sagot ko lahat." Narinig ni Liab ang tawa ni Bughaw. "Deal? Anong deal?" Ito ba yung sinasabi rin ni Dayang? Ang lahat ng ito ay masyadong malaking koinsidensya. Pilit na binaliwala ni Liab ang mga narinig. "Guni-guni mo lang yan, Liab." Saway niya sa sarili. "Pagod ka lang." Bumalik siya sa pag-aayos, ngunit ang mga bulong na yon ay umalingaw-ngaw na sa kanyang isipan. Kinaumagahan, halata ang puyat sa mukha ni Liab. Ang mga mata niya ay may maitim na bilog at ang katawan niya ay mabigat. Nakita siya ni Bughaw sa kusina habang nagtitimpla ito ng kape. "Mukha kang zombie, Liab," pang-aasar nito. "Alam mo, kahit ang mga katulong natin, mas mukha pang presentable sa'yo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapakita sa mga bisita mamaya. Baka isipin pa nila, tinatratong masama ng mga sandigan ang mga tauhan nila." Hindi na lang kumibo si Liab. Kumuha siya ng tinapay at nagsimulang kumain ng walang gana. Maya-maya ay bumaba na rin si Dayang. Bihis na bihis, tinitingnan ang bawat sulok ng bahay. Hinahanap ang kahit maliit na pagkakamali. "Maayos," sabi nito nang walang emosyon. "Siguraduhin mong mananatiling maayos yan hanggang mamaya." Tumangulang si Liab. Habang papalapit ang oras ng pagdating ng mga bisita, lalong bumibigat ang pakiramdam sa dibdib ni Liab. Dumating ang catering service at ang mga event coordinator. Ngunit si Dayang ay nag-utos na si Liab pa rin ang dapat mag-asikaso sa pinakamahalagang bagay, ang paglipat ng mga palamuti at antigo mula sa isang silid patungo sa sala. Kasama roon ang paboritong florera ni Dayang. "Mag-ingat ka riyan," banta ni Dayang nang makitang hawak na ni Liab ang florera. "Mas may halaga pa yan kaysa sa buhay mo." Nanginginig ang mga kamay ni Liab habang buhat-buhat ang antigong sisidlan. Ang pagod, puyat at ang mga bulong na naririnig niya kagabi ay naglalaro sa kanyang isipan. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Tumingin siya sa salamin sa dingding at nakita ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng pagod, payat, at may lungkot sa mga mata. "Ito na ba talaga ako?" tanong niya sa sarili. Isang babaeng walang silbi, isang palamuti na walang halaga. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang maliit na patak ng tubig sa sahig na natapon mula sa mga bulaklak kanina. Ang kanyang paa ay dumulas. Sa isang iglap, ang mundo ay bumagal. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Dayang at Bughaw na kadarating lang sa sala. Narinig niya ang sarili niyang sigaw na hindi lumabas sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang pagkawala ng florera sa kanyang mga kamay. At pagkatapos, isang nakabibinging tunog. Ang tunog ng pinong porselana na sumasabog at nagiging 1,000 piraso sa makintab na sahig. Katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan ang pumalibot sa buong sala. At pagkatapos, ang pagsabog ng galit. Ang katahimikan pagkatapos ng pagkabasag ng florera ay mas masakit sa pandinig kaysa sa mismong tunog ng pagsabog nito. Bawat piraso ng porselana na kumalat sa sahig ay tila isang piraso ng kaluluwa ni Liab na nawasak kasama nito. Nakaluhod siya sa gitna ng mga bubog, hindi makagalaw. Ang mga mata ay nakatitig sa pinsalang nagawa niya. Anong ginawa mo?" Ang boses ni Dayang ay nagsimula bilang isang pabulong na puno ng hindi makapaniwalang galit. Dahan-dahan itong lumakas. Bawat salita ay tumitindi. "Anong ginawa mo?" Sigaw niya. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. "Hayop ka! Alam mo ba kung gaano kahalaga yan? Iyan ang huling alaala ng ina ko."
Hindi, hindi ko po sinasadya. Halos hindi marinig na sabi ni Liab. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nadulas po ako. Patawad. Patawad? Halos dumura si Dayang sa salitang iyon. Ang patawad ay hindi kayang buuin ang isang bagay na winasak mo. Tulad mo, isa kang pagkakamali na hindi na maitatama. Simulat sa pool, alam kong isa kang sumpa sa pamilyang ito. Lumapit si Bughaw, ang mukha ay puno ng pagkainis. Tingnan mo mama, sinabi ko na sa'yo, wala talagang silbi to. Pati paghawak ng simpleng florera, hindi magawa ng tama. Useless. Ang salitang useless ay tumatak sa isipan ni Liab. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Sinadya mo to ano? Akusa ni Dayang. Ang mga mata ay nanlilisik. Naiinggit ka dahil kahit kailan, hinding-hindi ka magiging karapat-dapat sa mga bagay na pag-aari namin. Gusto mong sirain ang lahat ng magaganda sa pamamahay na ito dahil yan ang nararapat sa isang basurang tulad mo. Hindi po totoo yan, sisigaw ni Liab. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa biyanan. Aksidente po ang lahat. Ang pagtaas ng boses ni Liab ang tila huling gatong na nagsindi sa galit ni Dayang. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Liab, sinugod siya ng matanda. Hindi sampal ang natanggap niya, mas masakit pa roon. Ang mga kamay ni Dayang, na may matutulis na kuko, ay humablot sa buhok ni Liab. Sa sobrang lakas, napaangat ang ulo ni Liab at napasigaw siya sa sakit. Aray, ma, tama na po. Nasasaktan po ako. Pagmamakaawa niya. Ito ang nararapat sa'yo, sigaw ni Dayang, habang lalong hinihigpitan ang pagkakasabunot, pilit na isinasalampak ang mukha ni Liab sa sahig na malapit sa mga bubog. Para makita mo ng malapitan ang pinsalang ginawa mo. Naramdaman ni Liab ang hapdi sa kanyang anit. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay mababali ang kanyang leeg. Nakita ni Bughaw ang eksena at sa halip na umawat, isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Tila nasiyahan siya sa paghihirap ni Liab. Ano Liab? Masakit ba? Sabi nito na parang nang-aasar. Baka kulang pa yan. At sa isang iglap na puno ng kalupitan, itinaas ni Bughaw ang kanyang paa. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa katad ay buong lakas na tumama sa tagiliran ni Liab. Isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan ni Liab. Nawalan siya ng hininga. Napabitaw si Dayang sa kanyang buhok at bumagsak si Liab sa sahig, nakahawak sa kanyang tagiliran. Hirap na huminga. Ang sakit ay hindi mailarawan. Bughaw! Saway ni Dayang. Ngunit wala itong tunay na galit. Mas parang nag-aalala na baka may makakita. Bakit ma? Siya naman ang may kasalanan. Katwiran ni Bughaw. Tila nagagalak sa kanyang ginawa. Nakahandusay si Liab sa sahig, coiling in pain. Ang bawat paghinga ay parang may tumutusok na libu-libong karayom sa kanyang baga. Ang tanging nakikita niya ay ang mga basag na piraso ng florera, isang perpektong salamin ng kanyang durog na pagkatao. Ito na ang katapusan. Wala nang pag-asa. Si Lakan ay malayo. Walang sino mang tutulong sa kanya. Itinaas ni Bughaw ang kanyang paa para sa isa pang sipa. Ipinikit na lang ni Liab ang kanyang mga mata, naghihintay sa susunod na sakit. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, isang malakas na kalabog ang narinig niya. Ang tunog ng mabigat na pinto ng Hacienda de Sombras na bumukas ng may puwersa at isang boses na kilalang kilala niya. Ngunit hindi ito ang boses na puno ng pagmamahal na naririnig niya sa telepono. Ito ay malamig, malalim, at puno ng nakakakilabot na galit. Anong ginagawa ninyo sa asawa ko? Dahan-dahang iminulat ni Liab ang kanyang mga mata. Sa gitna ng nanlalabo niyang paningin, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa may pintuan, matangkad, makisig. Ang anino nito ay humaba at tila nilamon ang buong sala. Si Lakan Sandigan,
ay umuwi na. Ang pagdating ni Lakan ay nagdulot ng isang matinding pagbabago sa hangin sa loob ng sala. Ang init ng galit ni Dayang at Bughaw ay tila biglang naging yelo. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng kalupitan ay napalitan ng pagkagulat at takot. Natigilan si Bughaw. Ang paa niyang nakaambas sa ere ay agad niyang ibinaba. Si Dayang naman ay napaatras ng isang hakbang. Ang kamay ay biglang napahawak sa kanyang dibdib na tila siya ang biktima. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Lakan. Ang mga mata niya ay nakapako kay Liab na nakahandusay pa rin sa sahig. Umiiyak ng tahimik habang hawak ang kanyang tagiliran. Sa isang iglap, ang malamig na galit sa mukha ni Lakan ay naburara at napalitan ng purong pag-aalala. Mabilis siyang lumapit, lumuhod sa tabi ni Liab at marahang hinawakan ang braso nito. "Liab, mahal, anong nangyari sa'yo?" "Lakan," bulong ni Liab. Ang boses ay basag. Ang makita lang siya ay nagbigay sa kanya ng isang munting sinag ng pag-asa. "Anak!" Boses ni Dayang ang bumasag sa sandali. "Mabutit dumating ka. Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Sinira niya ang florera ni Lola. At sa sobrang pag-aalala, natumba siya at nasaktan ang sarili niya." "Oo, kuya," segunda ni Bughaw, mabilis na nakabawi sa pagkagulat. "Tinulungan pa nga namin siyang tumayo, pero nag-iinarte lang yata." Isang kasinungalingan. Isang napakakapal na kasinungalingan na sinabi nila nang walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Inaasahan ni Liab na titingin si Lakan sa kanya, magtatanong, at marahil ay malilito sa dalawang magkaibang kwento. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Lakan, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ina at kapatid. May isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi pa nakikita ni Liab kailanman. "Talaga?" tanong ni Lakan sa isang mapanganib na kalmadong boses. "Natumba lang siya?" "Oo, anak. Yan mismo ang nangyari," giit ni Dayang. Hindi sumagot si Lakan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingala. Tinitingnan ng isang maliit, halos hindi mapansing itim na tuldok sa sulok ng kisame sa itaas ng isang estante ng libro. Sinundan ni Dayang at Bughaw ang kanyang tingin. Kumunot ang kanilang mga noo, hindi maintindihan kung ano ang tinitingnan niya. "Alam niyo," nagsimulang muli si Lakan. Ang boses ay mababa at puno ng diin. 6 na linggo na akong wala. 6 na linggo na mahirap matulog sa gabi. Iniisip kung kumusta na ang asawa ko. Kung masaya ba siya. Kung inaalagaan ba ninyo siya. Umarap si Lakan sa kanila. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Kaya naisip ko, bakit hindi ko nalang tingnan mismo? Technology is a wonderful thing, isn't it? Biglang nanlaki ang mga mata ni Dayang. Ang kulay sa mukha ni Bughaw ay biglang nawala. "Ilang linggo na rin akong nanonood," pagpapatuloy ni Lakan. "Nanonood habang tinatawag ninyong palamuti ang asawa ko. Nanonood habang inuutusan ninyo siyang maglinis na parang hindi siya bahagi ng pamilyang ito. At kanina lang, habang nasa biyahe ako pauwi, nanood ako ng live." Itinaas niya ang kanyang telepono. Nakaposa sa screen ang isang video. Ang eksaktong sandali kung saan sinasabunutan ni Dayang si Liab. "Napanood ko ang lahat," sabi ni Lakan. Ang galit sa kanyang boses ay hindi na maitago. Ang pagsabunot, ang pagsipa, ang bawat masasakit na salitang binitawan ninyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig sina Dayang at Bughaw. Hindi sila makapagsalita. Ang katotohanan ay isinampal sa kanilang mga mukha. Walang anumang takip o kasinungalingan. Simula sa oras na ito, deklara ni Lakan, ang bawat salita ay parang isang hatol. "Lahat ng credit cards mo, Mama, ay naka-freeze na. Lahat ng access mo sa yaman ng pamilya
Putol na. Tumingin siya kay Bughaw. At ikaw? You're fired. Huwag ka nang magpapakita pa sa korporasyon ng Silangan simula bukas. Lakan, anak. Hindi mo maaaring gawin yan. Sigaw ni Dayang. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Ako ang ina mo. Ang isang ina ay hindi sinasaktan ang nag-iisang taong nagpapasaya sa anak niya. Sagot ni Lakan. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Hindi na niya pinansin ang mga ito. Muli siyang lumuhod sa tabi ni Liab at maingat na inalis ang mga piraso ng bubog na malapit dito. Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na ibinalot ito kay Liab. Kaya mo bang tumayo, mahal? Tanong niya. Ang boses ay puno na ulit ng lambing. Umiling si Liab. Masyadong masakit ang kanyang tagiliran. Walang pag-aalinlangan. Binuhat ni Lakan si Liab na parang isa itong babasaging bagay. Ang malakas niyang mga braso ay naging kanlungan nito. Isinubsob ni Liab ang kanyang muka sa dibdib ng asawa. Nilalasap ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Naglakad si Lakan palabas ng sala. Dala-dala ang kanyang asawa. Nilagpasan ang kanyang ina at kapatid na parang hindi sila umiiral. Bago sila tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at nagsalita nang hindi lumilingon. Huwag na huwag niyo nang tatawagan ang pangalan ko o ang pangalan ng asawa ko. Para sa akin, wala na kayong pamilya. At pagkatapos ay naglakad na sila palayo. Papalayo sa Hacienda de Sombras. Papalayo sa madilim na nakaraan. Habang isinasakay siya ni Lakan sa kotse, narinig ni Liab ang bulong nito sa kanyang tainga. Tapos na ang impyerno mo, mahal. Pangako. Nakatitig lang si Liab sa mukha ng kanyang asawa. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. May pag-asa, oo. Ngunit sa ilalim nito, mayroon pa ring takot at hindi makapaniwalang pakiramdam. Masyadong mabilis ang lahat. Masyadong madaling natapos ang isang mahabang bangungot. O baka naman, ito ay simula pa lang ng isang bago? Ang biyahe palayo sa Hacienda de Sombras ay tahimik. Si Liab ay nakasandal sa dibdib ni Lakan, nakapikit, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Ang bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang tagiliran. Isang paalala sa karahasang dinanas niya kanina lang. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit at kalituhan na bumabalot sa kanyang puso. Dinala siya ni Lakan sa isang penthouse unit sa pinakatuktok ng isang marangyang kondominium sa syudad. Ang lugar ay modern, malinis at puno ng liwanag, kabaligtaran ng madilim at mabigat na aura ng mansyon. Maingat siyang ibinaba ni Lakan sa isang malambot na sofa. Heto, uminom ka muna ng tubig, sabi ni Lakan. Iniabutan siya ng isang baso. Ang mga kamay ni Liab ay nanginginig pa rin habang hawak ito. Kumuha si Lakan ng first aid kit at lumuhod sa harapan niya. Mahal, maari ko bang tingnan ang mga sugat mo? Dadalhin kita sa ospital kung kailangan. Marahan lang na tumango si Liab. Dahan-dahang itinaas ni Lakan ang laylayan ng damit ni Liab. Isang malaki at nagsisimula ng mangitim na pasa ang tumambad sa kanila. Eksakto sa lugar kung saan siya sinipa ni Bughaw. Narinig ni Liab ang mahinang pagmumura ni Lakan habang kinukuha nito ang bulak at gamot. Habang ginagamot ni Lakan ang kanyang mga galos at ang pasa sa kanyang tagiliran, nanatiling tahimik si Liab. Ngunit nang matapos si Lakan at umupo sa tabi niya, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Doon na bumigay ang pader na matagal niyang itinayo. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Nagsimula ito bilang tahimik na pag-iyak hanggang sa naging malakas na paghagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, ng sama ng loob, ng 3 taon na pagtitiis. Shhh! Tahan na, mahal. Ligtas ka na. Bulong ni Lakan, niyayakap siya ng mahigpit. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lang nagpalala sa kanyang sakit. Kumawala siya sa yakap ni Lakan at hinarap ito. Ang mga mata ay puno ng hinanakit.
Ligtas? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ligtas ako ngayon. Pero nasaan ka kahapon? Nasaan ka nung 1 linggo? Nasaan ka sa loob ng 3 taon, Lakan? Natigilan si Lakan sa tanong niya. Ang sakit sa mga mata ni Liab ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Bakit ngayon ka lang? Patuloy ni Liab sa pag-iyak. Hinayaan mo kong mag-isa doon. Hinayaan mo kong paniwalain na kasalanan ko ang lahat. Araw-araw. Lakan. Araw-araw kong naririnig na wala akong kwenta, na pabigat ako. At alam mo kung anong pinakamasakit? Dumating ang araw na naniwala na rin ako sa kanila. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang. Yumuko siya, hindi na makatingin sa asawa. Si Lakan ay napuno ng pagsisisi. Hinawakan niya ang mukha ni Liab at pinilit itong iharap sa kanya. Ang mga mata niya ay namumula rin. Patawarin mo ko, Liab, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Patawarin mo ko sa pagkabulag ko. Akala ko sapat na ang mahalin ka lang. Akala ko sapat nang ibigay sa iyo ang lahat. Hindi ko nakita o baka pinili kong hindi makita ang ginagawa nila sa iyo dahil ayokong maniwala na kaya nilang gawin yon. Umiling siya. Pero ilang buwan na ang nakalipas, napapansin ko na ang lungkot sa mga mata mo sa tuwing aalis ako. Ang mga maliliit na pasa sa braso mo na sinasabi mong nabunggo ka lang. Ang pag-iwas mo ng tingin sa tuwing tinatanong ko kung okay ka lang ba talaga. Kaya ako nagdesisyon. Kailangan kong malaman ang totoo kahit gaano pa kasakit. Kaya ka naglagay ng kamera? Tanong ni Liab. Tumango si Lakan. Ayokong komprontahin sila nang walang matibay na ebidensya. Kilala ko si Mama. Mapanlin lang siya. Kaya niyang baliktarin ang lahat. Kailangan ko ng patunay na hindi nila matatanggi. Hinaplos niya ang pisngi ni Liab. Patawarin mo ko kung natagalan. Araw-araw, sinusubaybayan kita. At araw-araw dinudurog ang puso ko. Ngayong araw, nang makita ko ang ginawa nila, hindi ko na kinaya. Kailangan ko nang tapusin. Ang paliwanag ni Lakan ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Liab. Hindi siya pinabayaan, hindi siya kinalimutan. Muli silang nagkayakapan sa pagkakataong ito, mas mahigpit at puno ng pag-unawa. Sa gitna ng sakit, naramdaman nila ang muling pagkakabuo ng kanilang koneksyon. Ito ang simula. Ang simula ng paghilom. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang pinutol ng sunod-sunod na pag-vibrate ng telepono ni Lakan sa mesa. Mga text message at tawag mula sa iba't ibang numero. Sino yan? Tanong ni Liab. Hindi ko alam. Sagot ni Lakan. Kinuha ang telepono. Maya-maya, isang text message ang dumating mula sa isang kaibigan niyang abogado. Naglalaman ito ng isang internet link. Pagbukas ni Lakan sa link, isang news article ang bumungad sa kanila mula sa isang kilalang showbiz and gossip website. Ang headline ay malaki at nakakagulat. Nu giang viên vô danh Liab Alcantara, cái đau mộ thao túng gia tộc Sandigan. Isinalin mula sa English. Struggling actress Liab Alcantara, the gold digger manipulating the Sandigan clan. Sa ilalim nito ay isang artikulo na puno ng mga kasinungalingan na si Liab ay may masamang ugali, na tinatrato niya ng masama ang mga katulong at na sinisiraan niya si Dayang sa mga kaibigan nito para makuha ang simpatya ni Lakan. Isang paninirang puri na halatang gawa-gawa at may nagbayad. Napatingin si Liab kay Lakan. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Napakuyom ng kamao si Lakan. Ang panga niya ay tumigas. Hindi siya tumitigil, sabi ni Lakan sa nanggigigil na boses. Sinimulan na niya ang gera. Ang galit ni Lakan ay parang isang bulkang malapit ng sumabog. Ang artikulo ay isang malinaw na atake, isang desperadong galaw mula kay Dayang para iligtas ang sarili nitong reputasyon at sirain ang kay Liab. Hindi niya ito palalampasin.
Manatili ka lang dito, mahal. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito, sabi niya kay Liab. Hinalikan ito sa noo bago pumasok sa isang maliit na home office sa loob ng penthouse. Agad niyang tinawagan si Attorney De Silva, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ben, nakita mo na ba? Bungad agad ni Lakan. Oo, Lakan. Kumakalat na. Halatang halata na PR attack ito. Anong plano mo? Sagot ng abogado mula sa kabilang linya. Lalaban tayo, matigas na sabi ni Lakan. Pero kailangan ko ng mas mabibigat na bala. Hindi lang yung pananakit nila kanina. Gusto kong makuha lahat. Bawat salitang masasakit. Bawat pangaapi. I-download mo lahat ng video at audio files mula sa cloud server. Panoorin at pakinggan mo lahat. Kailangan nating ipakita ang isang pattern ng pang-aabuso. Masusunod, Lakan. I'll get my team on it right away. Sagot ni Ben. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Lakan ang kanyang laptop. Hindi na siya makapaghintay. Siya mismo ay nagsimulang buksan ng mga file, isa-isa. Ang screen ng kanyang laptop ay nahati sa 6 na maliliit na bintana. Ipinapakita ang iba't ibang anggulo ng Hacienda de Sombras, ang sala, ang dining area, ang kusina, ang hardin. Napanood niyang muli ang mga eksenang nagdurog sa puso niya. Ang pagtapon ni Dayang ng basahan sa sahig na kalilinis lang ni Liab. Ang pagtawag ni Bughaw na useless sa kanyang asawa. Ang mga gabing nakikita niyang umiiyak ng tahimik si Liab sa kanilang silid sa pag-aakalang walang nakakakita. Bawat eksena ay nagpapatindi sa galit sa kanyang dibdib. Habang nagfa-fast forward siya sa mga recording, isang particular na file ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang audio recording mula sa hidden microphone na malapit sa telepono sa library ni Dayang. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Dayang ang narinig niya. Malinaw at malutong. Oo, nasa plano ang lahat, sabi nito. Ito yung gabing bago ang insidente. Naisip ni Lakan. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Malapit na siyang sumuko. Sa ginagawa kong ito, siya na mismo ang ayaw. Kumunot ang noo ni Lakan. Plano? Anong plano? Ipinagpatuloy niya ang pakikinig. Ang kasunduan sa mga Montenegro ang prioridad. Hindi tayo maaaring mabigo rito. Montenegro. Muli ang pangalang iyon. Ang pinakamalaki nilang karibal sa negosyo. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng mga Sandigan at Montenegro. Anong kasunduan ang pinag-uusapan ng ina niya? Mabilis niyang hinanap ang iba pang mga audio file. Nakahanap siya ng isa pa. 1 linggo bago ang huli. Muli, boses ni Dayang. Oo, Don Ricardo, sabi nito. Ang boses ay puno ng paggalang. Isang tono na bihirang gamitin ng kanyang ina. Don Ricardo Montenegro, ang patriarch ng pamilya Montenegro. Nangangako ako. Si Lakan ay para lamang kay Esmeralda. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon para ayusin ang problema. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lakan. Esmeralda, ang nag-iisang anak na babae ni Don Ricardo. Sunod-sunod niyang pinakinggan ang iba pang mga tawag. Bawat isa ay nagbibigay ng isang piraso sa isang napakalaking puzzle. Isang tawag kung saan kinukumbinsi ni Dayang ang isang board member na suportahan ang nalalapit na merger. Isang tawag kay Bughaw kung saan ipinapangako niya ang posisyon ng VP kapalit ng pakikiisa nito sa plano. At doon, sa harap ng kumikinang na screen ng laptop, nabuo ang buong larawan sa isip ni Lakan. Isang larawan na mas karumal-dumal pa kaysa sa inaakala niya. Ang lahat ng ito, ang pang-aalipusta, ang masasakit na salita, ang pananakit. Hindi lang ito dahil sa simpleng pagkamuhi. Ito ay isang sabwatan, isang malamig at kalkuladong plano para sirain si Liab, para itulak siya palayo, para pilitin siyang sumuko
sa kanilang kasal para bigyang daan ang isang mas malaking ambisyon, ang pagsanib puwersa ng Korporasyon ng Silangan at ng Montenegro Holdings sa pamamagitan ng isang kasal na inayos. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinakamamahal niya, ay hindi lang biktima ng galit. Siya ay target ng isang masalimuot na konspirasyon, isang nakakabininging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Lacan. Ang galit niya ay napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na emosyon, pagtataksil. Tinaksil siya ng sarili niyang ina. Ginawa siyang isang kasangkapan para sa sarili nitong ambisyon. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit nila ang pinakamamahal niyang tao bilang sakripisyo. Bigla siyang napatayo mula sa kanyang upuan. Ang silya ay tumumba sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ang refleksyon niya sa bintana ng penthouse ay nagpakita ng isang lalaking ang mga mata ay puno ng galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na kayang sumira ng mundo. Tumingin siya sa labas, sa mga ilaw ng syudad na tila maliliit na bituin. Ngunit sa kanyang isipan, isa lang ang malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pagmamaltrato. Bulong niya sa sarili, ang boses ay garalgal at puno ng panganib. Isa itong sabuatan. Kinabukasan, si Lacan ay pumasok sa home office ni Liab. Ang mukha niya ay walang anumang emosyon. Tahimik, kalmado, ngunit may isang matalim na tingin sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng kanyang matinding galit. Liab, kailangan mong malaman ang lahat, sabi niya. Inilapag ang laptop sa harap nito nang ipakita ni Lacan ang mga recording at ang mga tawag ni Dayang. Lalong nanlamig ang dugo ni Liab. Ang pang-aapi ay may layunin. Ang sakit ay hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa negosyo. Naramdaman ni Liab ang pagkadismaya at pagkamuhi. Hindi lang siya sinaktan, ginawa siyang kasangkapan. Kailangan nating harapin sila, sabi ni Lacan. Hinawakan ng kamay niya. Hindi na tayo magtatago. Ngayon, ilalabas natin ang lahat. Nakaayos ang isang meeting sa opisina ni Attorney De Silva, 3 oras pagkatapos ng insidente. Pinatawag ni Lacan sina Dayang at Bughaw sa ilalim ng pagkukunwari na pag-aayos ng settlement tungkol sa kanilang pinansyal na pagputol. Nang pumasok sina Dayang at Bughaw sa conference room, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuhi. Inaasahan nilang makikita ang isang durog na Lacan na umiiyak at nagmamakaawa na huwag silang iwan. Ngunit nagkamali sila. Nakita nilang nakaupo si Lacan sa gitna at sa tabi niya, si Liab, nakasuot ng simpleng damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng isang kakaibang lakas na hindi pa nila nakita kailanman. Sige Lacan, Dayang said. Ang tono ay mapang-asar. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Magkano ang kailangan mo para bawiin ang kaso mo at ibalik ang access ko? Iyan ba ang gusto ng asawa mo? Pera? Walang halaga ang pera para sa pagtataksil. Kalmadong sagot ni Lacan. At hindi kami nag-ayos ng settlement dito. Hinanda ko ang lahat para sa pagsasampa ng kaso. Natawa si Bughaw? Kaso? Para saan, kuya? Para sa isang konting sampal? Ikaw pa ang masisira. Sino ang maniniwala sa isang gold digger na nag-iinarte? Ngumiti si Lacan, isang ngisi na mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Hayaan mong ipakita ko sa inyo kung sino ang pag-aakatiwalaan ng korte. Kinawayan niya si Attorney De Silva. Ipinatugtog ng abogado ang isang recording. Ang boses ni Dayang ay umalingaw-ngaw sa silid. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon para ayusin ang problema. Bumaba ang tingin ni Dayang sa lamesa. Nagsimula ng manginig ang kanyang labi.
Iyan ay isang recording mula sa hidden camera sa library, paliwanag ni Lacan. Alam ko ang tungkol sa Montenegro deal, Mama. Alam ko ang tungkol sa plano mo na sirain si Liab para maikasal ako kay Esmeralda Montenegro at masecure ang pwesto mo sa board. Natigilan si Dayang. Ang kanyang mukha ay nagbago ng kulay at sa wakas, nawala ang kanyang pagkareyna. Si Bughaw ay tuluyan ng natameme. Tiningnan ang kanyang ina. Hindi ko lang alam na sinasaktan mo ang asawa ko. Patuloy ni Lacan. Ang boses ay puno ng sakit. Ang mas masakit, Mama, ay ginawa mo ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon. Pinlano mo ang lahat ng pagpapahirap na yon para lang sa ambisyon mo. Hindi na nagkunwari pa si Dayang. Tumingin ito ng diretso kay Lacan. At ano ngayon? Hamon ni Dayang. Tumayo mula sa upuan. Ginawa ko yan para sa sandigan. Para sa apelyido. Ang asawa mo? Siya ang nagdadala ng disgrace. Isa siyang walang kwentang anak ng isang janitor. Hindi siya karapat-dapat sa apelyido natin. Ako ang pumili sa kanya, Mama. Matigas na sabi ni Lacan. At dahil sa mga aksyon mo, sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Hindi lang si Liab ang sinaktan mo. Sinaktan mo ako. Sinira mo ang pamilyang ito. Inilabas ni Lacan ang isang folder. Ngayon, inihanda na namin ang lahat ng papeles. Hindi lang ako humihingi ng diborsyo na matagal mo nang gusto, Mama. Humihingi ako ng permanent restraining order laban sa inyo at ipaparade ko ang Hacienda de Sombras para makuha ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso. Sa sandaling iyon, ang panalo ay nasa panig ni Liab at Lacan. Ngunit si Dayang Sandigan ay hindi sumusuko ng madali. Bigla itong ngumiti, isang nakakatakot ng ngisi tulad ng isang aswang na nakita ang kanyang biktima. Masyado kayong masaya, sabi ni Dayang. Ang boses ay puno ng pambibiro. Akala niyo ba tapos na ang deal sa Montenegro, Lacan? Hindi lang ito tungkol sa kasal. Ang Montenegro ay nagplano na ng hostile takeover sa korporasyon ng silangan sa tulong ko. Kung hindi ninyo itutuloy ang kasunduan, sisirain nila kayo. Hindi lang ang reputasyon ninyo, kundi pati ang kumpanya. Ngayon, wala na ako para protektahan kayo. Sisirain din kayo ng mga Montenegro at ito ay dahil sa asawa mo. Napatingin si Liab kay Lacan, ang banta ay totoo. Ang kanilang tagumpay laban sa Dayang ay nagbunsod ng isang mas malaking banta, isang atake sa imperyo ng mga sandigan. Gusto mo ba talagang maging sanhi ng pagbagsak ng sarili mong kumpanya, Lacan? Hamon ni Dayang. Ngunit si Lacan, na ngayon ay matatag na ang loob, ay hinawakan ng kamay ni Liab. Ang pera ay nababawi, sagot ni Lacan, nakatingin ng diretso sa mata ng kanyang ina. Pero ang integridad at ang asawa ko, walang katumbas yan. Hindi mo na kailangang mag-alala pa sa aming negosyo, Mama. Dagdag ni Liab. Sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Dahil simula ngayon, sa harap ng korte, wala na kayong kinalaman sa pamilya ko. Ang banta ni Dayang ay hindi isang biro. Sa loob lamang ng 24 na oras, nagsimula ang pag-atake. Ang Montenegro Holdings, gamit ang peking scandal na ikinalat ni Dayang, ay naglunsad ng isang agresibong kampanya para pabagsakin ang halaga ng stocks ng korporasyon ng silangan. Sunod-sunod ang mga negatibong balita. Ang mga investor ay nagsimulang magpanik. Ang telepono ni Lacan ay walang tigil sa pagring. Ang penthouse na dapat sanay kanilang kanlungan ay naging isang war room. Si Lacan, kasama ang kanyang team ng mga abogado at financial analysts, ay walang tulog. Sinusubukang hanapan ng paraan para kontrahin ang hostile takeover. Si Liab, sa kabilang banda, ay pakiramdam na wala siyang maitutulong. Nakaupo lang siya sa isang sulok, pinapanood ang kaguluhan, naririnig ang mga salitang bankruptcy, market crash, at corporate espionage. Ang mga salita ni Dayang ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Ito ay dahil sa asawa mo. Nagsimulang bumalik ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging inutil. Siya ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Isang gabi, habang nagkakapisilakan at minamasahe ang kanyang sentido, sa sobrang stress, nilapitan siya ni Liab. May paraan ba para matigil to? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Umiling si Lakan. Ang mukha ay pagod. They're too powerful, Liab. At ginagamit nila ang lahat ng koneksyon nila. May isang malaking investor sila na biglang pumasok at iyon ang nagpapalakas sa kanila. Isang phantom project daw sa Palawan pero walang makahanap ng detalye. Masyadong malinis ang pagkagawa. Palawan. Nang marinig ni Liab ang salitang iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa isa sa mga araw na siya ay naglilinis sa Hacienda de Sombras. Nagpupunas siya ng alikabok sa library ni Dayang. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina nito at may kausap ito sa telepono. Iritado ang boses. "Oh, Don Ricardo, sinabi ko nang huwag ninyong isasama ang pangalan ko sa kahit anong papeles ng Palawan Project na yan. Masyadong delikado. Kung mabisto yung money laundering scheme ninyo, ayokong madamay." Noon, hindi niya pinansin ang mga salitang iyon. Para sa kanya, isa lang iyong ordinaryong usapan sa negosyo na hindi niya naiintindihan. Ngunit ngayon, sa konteksto ng lahat ng nangyayari, "Lakan?" sabi ni Liab. Ang boses niya ay biglang naging seryoso. "Anong sabi mo? Phantom project sa Palawan?" Tumingin si Lakan sa kanya, nagtataka. "Oo. Bakit? May alam ka ba?" Nag-alinlangan si Liab. Ito ang unang pagkakataon na makikialam siya sa mundo ni Lakan. Isang mundong laging sinasabi ni Dayang na hindi siya nababagay. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang asawa, ang desperasyon, alam niyang kailangan niyang magsalita. Isang araw, narinig ko si Dayang nakausap si Don Ricardo sa telepono. Nagsimula siyang magkwento. Galit siya. Binanggit niya ang isang Palawan project at ang mga salitang money laundering scheme. Biglang napatuwid ng upo si Lakan. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding interes. Ano pa? Ano pa ang narinig mo, Liab? Kahit maliit na detalye, isipin mo." Pumikit si Liab. Pilit na inaalala ang eksaktong mga salita. Sinabi niya na ayaw niyang madamay kung mabisto at may binanggit siyang pangalan ng isang shell company. Parang Isla Paradiso Holdings. Ang mga mata ni Lakan ay nanlaki. Agad niyang kinuha ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Tinawagan niya ang kanyang head investigator. "Alex, I need you to run a background check. Now, isang kumpanya. Isla Paradiso Holdings. I-cross-reference mo sa lahat ng kilalang associates ng mga Montenegro. I suspect it's their front for a money laundering operation in Palawan. Dig deep. I need proof." Sa sumunod na 2 oras, ang tensyon sa silid ay mas matindi pa kaysa dati. Si Liab ay nakaupo sa tabi ni Lakan. Ang mga kamay nila ay magkahawak. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. At pagkatapos, dumating ang tawag. "Lakan, you're a genius," sabi ni Alex sa kabilang linya. "Isla Paradiso Holdings is a ghost, but we traced its digital footprint, registered under a former driver of Don Ricardo, and we found it. We found the money trail. Milyon-milyong dolyar na ipinapasok sa korporasyon ng Silangan Stocks, galing sa mga illegal accounts. This is bigger than a hostile takeover. This is a federal crime." Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa labi ni Lakan. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Liab. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, respeto, at isang pagmamahal na mas malalim pa kaysa dati. "Ikaw,
sabi ni Lakan. Ang boses ay puno ng emosyon. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Liab. Ikaw ang nagligtas sa atin, Liab ko. Ikaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pakiramdam ng pagiging inutil ay naglaho. Ang mga taon ng pagpapahirap, ang mga araw ng paglilinis at pakikinig sa mga usapang hindi niya dapat marinig. Ang lahat ng yon ay may dahilan. Ang impyernong pinagdaanan niya ang nagbigay sa kanila ng sandata para manalo sa giyera. Hindi siya isang palamuti. Hindi siya isang bagay na walang silbi. Siya si Liab, ang apoy na nagligtas sa kanilang tahanan. Ang ebidensyang natuklasan ni Lakan, salamat kay Liab, ay naging isang bombang sumabog sa mundo ng mga Montenegro. Sa isang iglap, ang nang-aatake ay naging biktima. Bago pa man makasampa ng kaso si Lakan, mabilis na umurong ang Montenegro Holdings sa kanilang hostile takeover, desperadong sinusubukang ayusin ang sarili nilang legal na problema. Ang balita tungkol sa money laundering investigation ay kumalat sa mundo ng negosyo at ang pangalan ng mga sandigan ay nalinis. Ang digmaan ay tapos na. Sa mga sumunod na linggo, inayos ni Lakan ang lahat ng gusot na iniwan ng kanyang ina. Tulad ng kanyang ipinangako, ipinagbili niya ang ilang ari-arian ni Dayang para mabayaran ang mga pinsalang idinulot nito sa kumpanya. Opisyal na niyang tinanggalan ng anumang karapatan at koneksyon si Dayang sa korporasyon ng silangan. Ang Hacienda de Sombras ay isinara, isang monumento sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Isang hapon, habang nag-iimpake sila ng mga gamit sa penthouse, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Bughaw. Ang dating mayabang at palaging maayos manamit na si Bughaw ay mukha ng gusgusin. Ang kanyang buhok ay magulo, ang damit ay lukot, at ang mga mata ay namumugto. Kuya, sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. Pwede ba kitang makausap? Pinapasok siya ni Lakan. Si Liab ay nanatili sa sala, nagmamasid mula sa malayo. Wala na kami kuya, sabi ni Bughaw, hindi makatingin ng diretsyo. Si Mama. Nagkulong lang sa kwarto. Hindi na ako kinakausap. Wala na akong pera. Wala na akong trabaho. Lahat ng kaibigan ko iniwan na ako. Ano ang kailangan mo, Bughaw? Malamig na tanong ni Lakan. Papahiram sana ako ng pera, kuya. Kahit konti lang para makapagsimula ulit. Pagmamakaawa nito. Pangako, ibabalik ko. Tinitigan ni Lakan ang kanyang kapatid. Walang awa, walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagkadismaya. Hindi pera ang kailangan mo, Bughaw. Sabi ni Lakan. Ang kailangan mo ay matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Ang pera ay hindi solusyon sa pagiging isang masamang tao. Umiling si Lakan. Hindi kita bibigyan ng pera, pero bibigyan kita ng isang payo. Humingi ka ng tawad sa taong sinaktan mo. Tumingin si Lakan kay Liab. Napatingin din si Bughaw sa kanya. Ang muka ay puno ng hiya at pagsisisi. Ngunit wala siyang sinabi. Yumuko lang ito, tumalikod at tahimik na umalis. Pagkaalis ni Bughaw, niyakap ni Lakan si Liab mula sa likod. Tapos na talaga, bulong niya. Kinabukasan, dinala ni Lakan si Liab sa isang lugar sa labas ng syudad. Isang bahay na nakatayo sa isang maliit na burol, napapaligiran ng mga puno at may tanawin ng lunti ang parang. Ang bahay ay hindi kasing laki ng mansyon, ngunit ito ay maliwanag, puno ng mga bintanang salamin at may isang pakiramdam ng kapayapaan. Anong lugar to? Tanong ni Liab. Namamangha. Ito ang sa atin, sagot ni Lakan. Ipinatayo ko to noon pa. Pinapangarap na balang araw. Dito tayo titira, malayo sa gulo. Lumapit siya kay Liab. Welcome to tahanan ng ginhawa, mahal ko. Nang gabing iyon, nakaupo sila sa beranda ng kanilang bagong tahanan, nakatingin sa mga bituin. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo
na naramdaman nila ang tunay na katahimikan. Natatandaan ko pa, nagsimulang magsalita si Liab. Ang boses ay mahinahon. Tuwing tinatawag nila akong walang silbi, may isang bahagi sa akin na gustong maniwala. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano ang mali sa akin, kung bakit hindi nila ako magustuhan. Tumingin siya kay Lakan. Ang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ngayon, naiintindihan ko na walang mali sa akin. Ang mali ay nasa kanila. Hinawakan nila ang kamay niya. Ako ang may mali. Liab, dapat nakita ko kaagad. Dapat ipinaglaban kita. Patawarin mo ko. Babawi ako sa'yo sa lahat ng nawalang panahon. Umiling si Liab at ngumiti, isang tunay at payapang nangiti. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Lakan. Hindi mo kailangang bumawi, Lakan. Ang lahat ng nangyari, kahit masakit, ay bahagi na ng kung sino tayo ngayon. Mas matatag, mas matapang. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Kailangan lang nating magsimulang muli, magkasama. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tahanan ng ginhawa ay naging isang tunay na kanlungan. Ang mga araw ay puno ng sikat ng araw, tawanan, at katahimikang matagal nilang pinangarap. Si Lakan, bagamat abala pa rin sa pamamahala ng korporasyon ng silangan, ay palaging umuuwi ng maaga. Natutunan niyang iwan ang trabaho sa opisina at ibuhos ang kanyang oras at atensyon sa asawa pagdating sa bahay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Liab. Ang babaeng dati laging nakayuko at takot magsalita ay naglaho na. Sa tulong ng therapy at ng walang sawang suporta ni Lakan, unti-unti niyang natagpuan muli ang kanyang sarili. Ang kanyang nangiti ay abot na sa kanyang mga mata at ang kanyang mga tawa ay malayang umaalingaw-ngaw sa kanilang tahanan. Isang araw, natagpuan niya ang isang lumang kahon ng kanyang mga gamit mula sa probinsya. Sa loob nito ay ang kanyang mga kagamitan sa paggawa ng palayok. Isang libangan na matagal na niyang kinalimutan. Isang pangarap na ibinaon niya nang pumasok siya sa mundo ng mga sandigan. Sa hardin ng kanilang bagong tahanan, nagtayo si Lakan ng isang maliit na studio para sa kanya. Doon, muling natagpuan ni Liab ang kanyang hilig. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paghawak ng basahan, ay ngayon hinuhulma ang malambot na putik. Bawat pag-ikot ng potter's wheel ay tila isang paghilom. Ang bawat florera, mangkok, at tasa na kanyang nabubuo ay isang simbolo ng kanyang pagbangon. Mula sa mga piraso ng basag na alaala, lumilikha siya ng isang bagay na bago, maganda, at buo. Isang hapon, habang abala si Liab sa paghubog ng isang malaking florera, naramdaman niya ang pagyakap ni Lakan mula sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat at pinanood ang kanyang mga kamay na mahusay na gumagalaw sa putik. "Ang galing-galing mo, mahal," bulong ni Lakan. Napangiti si Liab. "Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na siguro ito maaalala pang gawin." "Hindi, Liab. Nasa sayo na yan noon pa man. Tinago mo lang," sagot ni Lakan. "May ibibigay ako sa'yo." Kumawala ito sa pagkakayakap at iniabot sa kanya ang isang maliit, patag na kahon na nakabalot sa isang pulang ribbon. "Ano to? Hindi ko naman birthday," natatawang sabi ni Liab habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. "Buksan mo," nakangiting sabi ni Lakan. Maingat na tinanggal ni Liab ang ribbon at binuksan ang kahon. Sa loob, hindi alahas o relo ang laman. Sa halip, isang business registration permit mula sa DTE at isang set ng mga calling card. Ang pangalan na nakasulat sa mga ito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Liab Arts Studio, Creating Beauty from Broken Pieces. Liab Alcantara Sandigan, proprietor, na patingin siya kay Lakan.
Ang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Para sa akin to? Tumango si Lakan. Oo, panahon na para makita ng buong mundo kung gaano kakagaling. Panahon na para malaman nila ang tunay na Liab. Hindi ang asawa ng isang bilyonaryo, hindi ang biktima ng isang pamilya, kundi si Liab, ang artist. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Liab ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Niyakap niya si Lakan ng napakahigpit. Salamat, Lakan. Salamat. Paulit-ulit niyang sabi. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Sagot ni Lakan. Hinahaplos ang kanyang buhok. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, hinawakan ni Lakan ang kanyang baba at tinitigan siya ng may buong pagmamahal. Hindi ka palamuti, Liab, bulong niya. Ikaw ang apoy ng tahanang ito. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng kanilang hardin na puno ng buhay, sila ay naghalikan. Isang halik na walang bahid ng abo, walang lasa ng pait. Isang halik na lasang pag-asa, lasang paghilom, at lasang isang bagong simula. Isang halik na nagsasabing sa wakas, sila ay tunay nang nakauwi. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liab at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pananatili sa tabi ng isang tao. Ito ay ang pagiging matapang na protektahan sila, ang pagiging handang sirain ang mga pader ng kasinungalingan, at ang pagiging sapat na malakas para tulungan silang buuin muli ang kanilang mga nabasag na piraso. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon sa kwento ng kanilang pagbangon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa ko po ang bawat isa sa mga iyan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.